Mahina. Ready na ba kayo? Amen! Ready na kayo? Amen! Amen. Tayong lahat ay tumayo. Ayan, praise God. Sabihin mo na natin, I am blessed. I am blessed! I am blessed. I am blessed! I am more than blessed. I am more than blessed! I am highly favored by God. I am highly favored by God! I am highly favored by God. I am highly favored by God! I am a child of God. I am a child of God! Paka natin ng Lord. Amen. Tayo manalangin. Hallelujah. Father God, we thank you, O Lord, sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, O Lord, dama namin ang presensya mo. Salamat sa patuloy na pagsama mo, O Lord. And this is the second day, Panginoon, ng Youth Camp. We thank you and we leave everything into your hands, Panginoon. Gawin mo ang nais mo, ang kalooban mo siyang masunod. Be the programmer, O Lord God. Hindi ako, O Diyos, kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang manguna, Panginoon. Ikaw ang masunod sa umagang ito. Patuloy kang mangusap sa mga anak mo narito ngayon. Patuloy kang mangusap sa mga tao, Panginoon, na narito, na tunay ngang nauuhaw, Panginoon, sa iyong salita. Tunay nga katagpuin mo, O Diyos, ang kanilang kauhawan. Katagpuin mo, Panginoon, ang kanilang kagustuhan na makilala ka pa ng lubos. Katagpuin mo, Panginoon, ang desire nila, Panginoon, na mas maging malalim ang kanilang relasyon sa iyo. We leave it all unto your mighty hands. Holy Spirit, manifest, make your way, have your way, do your way in this place, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Ito, maaari na maupo. Sino ang may ballpen at papel? Wala. Diba? Sabi ko, magdala kayo ng ballpen at papel nyo. Sige, kuha. Kuha, bili. Sino may ballpen at papel? Gusto mag-take notes ng message? Wala, mga ano na to, mga scholars. Mga scholars ng Panginoon. Alam niya, mas maganda nagsusulat kayo. Mas maganda. Nare-retain talaga sa memory nyo. Mas mataas ang percentage na itong mensahe na to ay hindi nyo malilimutan. Ano po? Hintayin natin sila. So, anong team ng camp na to? Ano yung team nyo? Sino ang nakakaalam? Bukod kay Ate Jen. Ano po? Sure highlight. Sure highlight. Ganda ba hindi? Yung soar high, tama. Ay, ito na pala. Soar high without limits. Tama ba, Jen? Soar high without limits. O you soar high like an eagle, but without limits. Amen? Walang limits. Amen? Walang tunay ng boundaries na inilalaan ang Lord. As long as you believe, as long as you have faith that God can do it, you can soar as high as you can. Amen? Naniniwala kayo doon? Kaya sa umagang ito, para lang kayong nasa church, Sunday service morning, di ba? Ayan. So, morning ngayon. Ayan, naghihikap na si Kit. Kit, postpone mo muna yung hikap mo, ha? Mamaya na yan. Sabi ko nga, baka alas 2 kayo magtanghalian. Okay lang? 2 o'clock ang lunch? Okay lang? 2 o'clock ang lunch? Yes. Wala, hindi ko ha? Okay lang? 2 o'clock ang lunch? Yes. Sabi nga ni Pastor, di ba? Alam mo, malapit ka sa Lord pag hindi ka naiinip, pag hindi ka maiinip, pag hindi mo inoorasan si Pastor at si Pastoran, pag hindi mo kinokotahan ng points si Pastor at si Pastora, mamaya magbibilang kayo ng maraming points. Sabi nga namin, we spend much for this camp, diba? Ang daming nag-invest sa inyo, ang daming nag-sponsor sa inyo, ang daming nag-sacrifice sa finances sa inyo, para lang umuwi kayo ng empty-handed, para lang umuwi kayo na
Ang babaw nun, mga anak ng Lord, mga anak ng Panginoon, ng Diyos na buhay. Kailangan uuwi kayo kung maleta ang dala mo. Punong-puno yung maleta mo ng salita ng Diyos. Punong-puno yung puso mo ng mensahe ng Panginoon. You will never be the same again. Amen. Dapat yun yung aim mo talaga for this camp. Sabi nga namin, kung may quota kami, may quota din kami sa preaching. Diba? Kung gaano kami nagpagal para maghanap ng sponsor sa inyo, mas mahaba ang preaching namin. Ano po? Para maging worth it. Diba? Sayang naman nagbayad tayo ng 35,000 dito. Kung wala rin lang. Ano po? Nauuwi kayo, sabihin ng mga magulang nyo, na wala namang nangyari sa anak ko. Huwag ka na sumama next year, ha? May next year pa ba yan? Huwag ka na sumama. Diba? Ngayon pa lang, sinasabihan ka na, huwag ka na sumama. Kasi bakit? Walang nagbago. Pero ang aim natin, malaking pagbabago. A real life transformation. Yun ang pakanaisin natin. Kaya nga sabi dito, soar high without limits. Naniniwala kayo? Rose, naniniwala ka? Kaya mong lumipad. Hindi literal na lumipad. Baka mamaya pupunta ka ng bintana. Tumalon ka from second floor. Huwag yun ha, mali yun. Not literally. Amen? You can soar high. Magawa mo ang mga bagay na nilalagay ng Lord, ninanais ng puso mo, na hindi ka natatakot. That you are not afraid. Amen? At ang portion po, ang topic ko is about the word renew. Ayan. Pag sinabing renew, Limuel, yun ang ibig sabihin nun? Para sa'yo. Ano po? Panibago. At Sarah? Binabago. Simula. Start yun di ba? Panibagong simula. Ayan. Lance. Binabago. Ate Jen. Nakamataas sa karangalan. Sino yung pinakamataas? Pinakamataas sa karangalan. Sino? Ate Jen. Gire-restore or binabalik. Binabalik po and pina-improve palagi. Pina-improve. Gino. Restore. Ate Jeka. Biel. Yung hindi pa nila nasabi. Parang hindi lang po binabalik sa normal, but may bag, may mas special pa po. Something na better. Ayan. Dito, sa mga cute. Remata. Para hindi marimata. Nire-renew ang ano. Ano tawag doon? Ang papel de ahensya ba yun? Ano? Renew. Pupunuin ang pagbabago. Hindi lang ba sa pagbabago, pupunuin ang pagbabago. Improve. Rose. Pagbabago. Binabago. Upgrade. Ayan. Mga bagong words. Ano daw, Ibon? Ibog. Ibog. Ibog sa kanya. Level up, o diba? At, Ate Princess. Papalitan po. Papalitan. 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 Exchange. There is a divine exchange. Refresh. Ate Daisy. Restore. Ate Nika. Transform. Russell. Renew. Ano daw? Renew. Ito na nga yung word natin. Renew. Redo daw po, redo. Redo. Do it again. David. John David. Palakpakan natin si John David. Diba? New Revelation. Pwede na siya mag-song lead ng Sunday, di ba? Praise the Lord. Ano sa'yo, Gid?
Restore but better. Restore into a better one. Yan. Ni-restore bago naging better. Kit. Sagot, Kit. Sayang naman ang binayad natin dito. Sagot ka. Tagalog. Tagalog. Bisaya pala. Kit. Sige, Bisaya. May translator tayo dito. Pa? Sapatos. Ano ba? Bago na bago. Sige. Hindi sanay si Kit mag-Tagalog. Nahirapan pa po. Okay. Sige po, basahin natin ng sabay-sabay ang ating key verse. 1, 2, 3. Uy! Ito oh! Hindi ka mabasa? 1, 2, 3. Those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Parang wala namang ka-energy. Nag-almusal pa kayo? Let's go. Nag-almusal? Amen. Sabay-sabay, 1, 2, 3. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Naintindihan natin? Sino ang hindi nakakaintindi? Kailangan Tagalogin. Tagalogin natin. But, ano yung but? Ngunit sila na naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Palakasa. Sila ay lilipad ng may katulad ng pakpak ng agila. Paglipat nila, syempre maglalanad, di ba? They shall run and not be weary. Sila ay tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila ay lalakad, ngunit sila ay hindi. Ano yung faith? Manghihina or mawawala ng pag-asa. Ano po? Sabi dito, ang topic natin ay renew. Kagabi, wait. Saan dinala ni Pastor yung wait? Sa mangga. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Yan na nga ba sinasabi ko? Sa second coming. Ayan. Joke lang pala yun. Ayan. Ano po? Masarap yung tumatawa tayo, but make sure kuha natin yung mensahe, ha? Hindi natin nakakalimutan yung mensahe sa second coming. At ang mahalaga yung pamilya nyo. Diba? Yung bakuran nyo mismo. Kailangan, sabi nga, don't be selfish. Kailangan, ma-share natin sa ating pamilya. Okay lang kung di ka pakinggan. Okay lang kung talikuran ka pag sinishare mo o pag niyayaya mo sa church. Ang mahalaga, ginagawa mo kung ano yung dapat mong gawin. Because we don't have the power to change them. Ano po, ang mahalaga, ginagamit natin yung bibig natin para sila ay paalalahanan, para sila ay ayain sa presence ni Lord. Pag hindi pumayag, Lord, nakita mo, hindi na naman pumayag si Mama, hindi na naman ako pinansin ni Papa. Pag topic ay papunta ng church, then Ma, Lord, bahala ka na sa Kanya. Pero i-invite mo siya. Diba? Amen. Amen. Masarap na ang buong pamilya mo ay tunay lang kasama mo at kaisa mo sa pananampalataya. Amen. So, tapos tayo dun sa wait. Sabi dito ay renew. Renew tayo. Ano po? Pero bago natin puntahan yung renew, isa-isahin natin. But those who wait on the Lord, or but they, sa ibang version, but they, sabi dyan ay sila, the few chosen. I believe si Prophet Isaiah ay talagang nagpapahayag siya na nakikita niya, ibinibigay ng Panginoon yung mensahe for the future believers. Siya rin ang nag-prophesy na ipapanganak ang Messiah. Amen? So sabi niya, but they that wait on the Lord. Ang sinasabihan niya, they that wait on the Lord, they are those who will believe on the coming
tao na maniniwala at mananampalataya kay Jesus. Amen? Sabi niya, but they are the few chosen. Kaya kung nag-invite ka, maraming pupunta. Nag-invite tayo sa youth camp, di ba? Tama? Nag-invite tayo. Mga previous na experience natin, maraming nagka-camp. Pero after ng camp, nawawala. Amen? But they are those who are few na nananatili. Amen? At sinasabihan niya, the few chosen, in John 15:16, you have not chosen me, but I have chosen you. Minsan sabihin mo, Gino, ba't ba ako nandito? Bakit ko ba nakilala si Casey? Di ba? God has a purpose. Amen? Sabi diyan, but I have chosen you, God says. I have appointed and placed and purposely planted in you. Sabi diyan, ang Diyos mismo ang nagtanim sa puso mo so that you would go and bear fruit and keep on bearing. Sabi ng Lord, ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. I purposely, sinasadya ko, Nicole, na itanim ang salita ng Diyos sa iyo para kahit sa murang edad mo ngayon, in the coming years, you will be a committed servant of God. Amen. Sinasadya ng Lord na itanim siya mismo. I purposely planted in you so that you would go and bear fruit and keep on bearing. Sabi niyan, upang kayo ay mamunga. At hindi lang basta mamunga. Yung namumunga na walang patid. Mamumunga ka raw in your season. And even if not in your season, basta kalooban ng Diyos at ginusto ng Diyos, you will keep on bearing kahit hindi season. Palakpakan mo ang Lord. Amen. Para saan pa siya ang Diyos sa makapangyarihan. Amen. Kung malilimitahan lamang siya ng panahon. Amen. Kung siya ang nagtanim sa puso mo at siya ang pumili sa'yo, siya ang magpapabunga. Basta, sabi dyan, you wait on the Lord. Amen? Basta ikaw ay manatili, magtiyaga, huwag umalis. Sabi nga ni Pastor, stay in that position. Stay in that holy place. Stay where God planted you. Amen? Dahil sabi dyan, God will allow you or will make you to bear fruit. At hindi lamang magbunga, kundi magpatuloy. Grabe, no? Imagine mo yung namumunga ka. Ano yung gusto mong bunga? Ako gusto ko grapes, di ba? Kasi pag sinabing bunga, ang daming bunga. Hindi lang basta isang bunga, kundi kumpul-kumpul na bunga. Mahirapan ka magbilang talaga. Pag mahaba yung vineyard mo, malilito ka, babalik ka na naman dito. Ilang piraso ba yun? Ang bilang nun, bungkos, tangkal. Amen? Sabi niyan, keep on bearing and that your fruit will remain and lasting. Amen. Sinasabi ko lamang po yung prutas para ma-imagine mo yung sarili mo. But we are talking about spiritual fruitfulness. Amen? Mabunga ka. Sabi diyan, so that whatever you ask of the Father in my name, He will give you. Life hacks. Amen. Ng mga Christian. Amen. Sabi diyan, whatever you ask of the Father in my name, I will give you. You that I have chosen, you that I have planted,
sabi dyan ng Lord, that you may ask, gaano tayo kamahal ng Panginoon? Mahalaga sa Lord kung ano yung hinihingi mo. Amen? Amen. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Kaya nga, don't ask na parang wala lang. You must be intentional and purposely para saan yung hinihingi mo sa Lord. Amen? Magbibigay ba yan ng glory sa Lord? And if yes, sabi niyan that He may give you whatever you ask. Those who wait, palakpakan mo ang Panginoon. Sabi niyan, those who wait upon the Lord. At ikaw yun. Ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, tayo yun. Tayo yun. Tayo yun. Tayo yung matyagang naghihintay sa Panginoon. Dinala kayo ni Pastor hanggang second coming. Ibig sabihin, daily tayo ay nag-iintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At sa pag-iintay natin sa Panginoon, sabi doon, yung waiting, ang ibig sabihin na nag-iintay sa Panginoon, you are expecting from God, not from men. Sa Diyos ka humingi, importante ang iyong hinihingi, that He may give you, dahil ang expectation mo is from the Lord, and not from men. Dahil ang hope mo, ang pag-asa mo, ay nasa Diyos. Amen? Pwede mong sabihin sa akin, Pastora, nasa Lord ang pag-asa ko. Pero God weighs the heart. Alam niyo yung weighs? Hindi yung weighs, nasa na tayo? Paki-search nga, paano pumunta doon? Hindi. God weighs, tinitimbang, sinusukat, inuuri ng Diyos. Amen? Ang iyong pananampalataya. Kung yan ba yan ay tunay na sa iyong pananampalataya, ay umaasa ka. Ang pag-asa mo ay buo sa Diyos. Amen? Amen. God weighs your heart. Tinitimbang ng Diyos. Kung gaano katotoo na kaya ka nandito sa church is because you hope in the Lord that someday, Lord, sa aking pagtsatsaga, pagtitiis, sacrifices, ang buong pamilya namin ay maglilingkod sa iyo. Amen. Those who wait, you keep on looking to Jesus. Ibig sabihin, kahit anong troubles, kahit anong problema, kahit anong sitwasyon, mabigat, komplikado, nakakalito, ayaw mo na, nahihirapan ka, gusto mong mag-give up, wag. Look and focus unto God. Binanggit ni Ate Jen, di ba? Fixing our eyes to Jesus, Amen. the author and perfecter of our faith. Ibig sabihin, kung siya yung perfecter ng iyong pananampalataya, i-allow ka talaga ni Lord. I-scrutinize talaga ni Lord ang iyong pananampalataya. Malakas lang ang pananampalataya nito pag malaki ang allowance. Malakas lang ito tumalon sa church pag may bagong sapatos. Magaling lang itong mag-hallelujah kapag ka nabilhan ng bagong cellphone. Pero sabi niya, He is the perfecter of our faith. God will allow you to pass through troubled waters. Amen. Pag troubled waters na, ayaw na. Pag troubled waters na, hindi na maka-hallelujah. Amen? Sabi doon, that way, kailangan hindi ka pabago-bago. Amen. Dapat yung pagbabago mo is increasing, changing to better. Hindi yung pabago-bago na nananampalataya ka, mamaya hindi na, dahil walang provision, dahil maraming kulang. So many things are missing and lacking into your life, kaya pabago-bago ka ng iyong paglakad sa pananampalataya. But those who wait upon the Lord,
But those who expect upon the Lord, nakikita ng Diyos ang puso mo. Amen? Nakikita ng Lord. If you truly expect from the Lord, if you truly hope only in the Lord, kahit anong sabihin mo sa tao, sa Diyos lang ako umaasa. Pero alam ng Lord ang nilalaman ng iyong puso't isipan. Amen? Alam ng Lord if you are truly focused unto Him. Amen? Sabi niya ni Isaiah, Prophet Isaiah, but they that wait, your mind, soul, and body, consistently hoping from the Lord. Amen? Hindi pa bago-bago. Kasi sabihin mo, bakit kabataan pa lang ako ang bibigat ng problema? Because God wants to level you up. Amen? Gustong makita ng Lord. Sabi nga, there is no problem, there is no difficult situation na ikaw lang ang nakaranas. Yan ay common. Amen? Kaya, ipapas ka ng Lord, iaalaw ka ng Lord doon. Kung truly, you will wait on the Lord. May mga hindi na lang ako mag-church, may provision na. Saan galing ng provision? Diba? Si Lord, sabi nga, they that wait, yung mga tunay na naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Sabi niya, looking unto Jesus, the perfecter of your faith. Hindi siya perfecter kung puro good things lang. Amen? Dinadalisay ka nga sa apoy. Amen? Dinadalisay ka sa apoy para yung mga dross, yung mga infirmities, para yung mga hindi bagay sa'yo bilang isang Kristiyano ay tunay nga unti-unti alisin ng Panginoon and see if you will remain worshiping the Lord. Amen. Amen. Masakit yun. Amen. Masakit yun. Sabi nga, restore the aim of God. Bakit niya sinabi ito kay Prophet Isaiah? Sabi ko nga, ito ay para sa mga kumikilala at nananampalataya sa Panginoon. Bakit ito ay tunay ang pinrophesy? Because God knows there will be coming a season of coldness. Amen? May mga panahon ng panghihina. May mga panahon ng panlulupaypay. Dahil nga si Lord mismo alam niya, because He is the one allowing you to pass through troubled waters. Kaya alam ng Lord, amen, there are seasons in your life kung bakit nanghihina ka, nanlulupaypay ka. Amen? Sabi diyan, wait on the Lord. Next slide. Meaning of renew, marami din sinabi niyo na kanina. Sabi diyan, to give fresh life or strength. Sabi diyan, ayan, to give strength, nag-redundant na, to revive. Ang revive, di ba, yung patay na, i-revive mo. Ibig sabihin, to give life again. Amen? To restore to life then. Sabi niya, to re-establish. Para muling buuin. Itayo ang isang relasyon. Yan ay relasyon na nasira. Ito, something broken to replace something that was broken. Na broken ka because of things na tunay nga pinagdaanan mo. Amen? Sabi dyan, to resume, upang ipagpatuloy muli. Amen? Ate Rose, tayo. Ikaw, okay lang yan. Upang inaanto kasi si Ate Rose. Para hindi siya antokin ng tuloy-tuloy. Ate Rose, sabi dyan, para, sabi dyan, to replace something that was broken. Yung nasira daw, pangpalitan ni Lord. Amen? Okay. Sabi dyan, to be restored from original creation. Amen? Para ikaw ay muli-balik kung ano yung tunay ng nais ng Panginoon, yung expectation ni Lord, kung bakit ka nilikha, kung para saan
diyan, restore or renew. Sabi ko nga, mga mananampalataya. Amen. Lahat ba tayo tumanggap na sa Panginoon? Amen. Tinanggap mo na si Jesus? Amen. Mamaya, susal ko yung gift. Si Gino. Amen. Yan, sabi nga dyan, to renew or to restore, sabi dyan, being born again is being born from above. Sabi mo nga, I am born from above. I am born from above. Spiritually transformed, Spiritually transformed. sanctified, Sanctified. to do God's will. To do God's will. Yan yung tinanggap mo sa Panginoon. Nung tinanggap mo si Jesus. Amen? Being born again is being born from above. And what is born of flesh is flesh, corruptible, nasisira. But what is born of the Spirit, being born again, incorruptible. Hindi yan pwedeng nakawin sa'yo ni Satan. Amen? Kaya nga sabi ni John 3:3, sabi ni Jesus mismo kay Nicodemus, he's a famous teacher. Napakagaling niya, napakahusay niya. Sabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At sinundan niya agad na, and unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen? Kaya nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, ikaw, nakita mo anong itsura, anong meron, anong nararamdaman, anong nararanasan, ano yung kasiyahan na meron sa kingdom of God. At nung ikaw ay tunay nga tinanggap mo rin ang banal na Espiritu, ikaw ay nakaranas first hand, pagluha, pagsayaw, katuwaan, kasiyahan sa iyong puso nung tinanggap mo si Jesus. At yan ang gusto ni Lord. Alalahanin mo yung panahon nang tinanggap mo si Jesus. Grabe! Nung imulat ng Panginoon ang iyong spiritual eyes, nung marinig mo ang tunay ngang good news na merong Jesus na namatay para sa iyo, napuno ang puso mo ng pananampalataya at kahit walang tumutulak sa iyo, pumunta ka sa harapan, tinaas mo ang dalawang kamay mo, lumuhod ka at tinanggap mo ang Panginoon. Amen. Amen? At ngayon, mararanasan mo ang kingdom of God. Amen? So, bakit kailangan kang i-renew, i-restore ng Lord? Baka familiar ka na sa kingdom of God. Amen? Amen. Baka sabi mo, ay, alam ko na yan, mag-praise and worship, tapos mag-message. After the message, meron niyang kantahan, magpupuspusan, tapos minsan medyo matagal, nakakainip. Alam mo na yung program. Diba? Doon ka na nakatingin. Ini-estimate mo na yung time. After ng church, meron akong lakad. Kailangan 12 o'clock. Before 12, tapos na. Lahat. Kahit pa mag-altar call si pastor, kailangan tapos na. 12 noon. Dahil magbabiyahe pa ako, papunta ng SM Mega Mall. Diba? Maybe because you are now familiar. Alam mo yung pag-familiar ka into one thing, hindi mo na siya binavalue. Bakit kailangan i-restore ka? Kung nakikita ng Lord na binavalue mo pa every minute, every second, na ikaw ay nakaupo at nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen? Bakit kailangan kang i-renew, i-restore, ibalik sa original nung first time na tinanggap mo ng buong buo ang Panginoon? Amen? Search your heart. Kaya ka nandito ngayon. At ang prayer natin, hindi lang hanggang dito. It will truly change your life for the better. Amen? You are enlightened. Nung tinanggap mo ang Panginoon, you become enlightened. Diba? Sabi dyan, 2 Corinthians 5:14-15, naliwanagan ka na ang pag-ibig ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya ang tunay ngang nagtutulong sa iyo, o ang tunay ngang Spirit, yung
suffering. That one died for all. Merong isang namatay para sa lahat. At alam mo na yun ay si Jesus. And He died for all humanities. So that all those who live will no longer live for themselves. Amen? Yan yung tunay at katotohanan na nang tinanggap mo ang Panginoong Jesus, alam mong namatay siya para sa iyong mga kasalanan. At dahil doon, itinuturo ng Panginoong Jesus, don't be too familiar sa bawat ginagawa mo sa church. Treasure it, value it, that you will no longer live for yourself, but for Him who died and paid the price for our salvation. Amen. Naintindihan po natin? Amen. Gusto ni Jesus up to this point. Kung 5 years ka ng Christian, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, 1 year, 2 months, 3 months, 1 month. Gusto ng Lord. Amen? I-value mo. I-treasure mo. Every moment. Bakit ka nakaupo sa church? Bakit ka gumigising ng maaga every Sunday para dumalo sa gawain? Para mag-minister? Because you now know it is because of the love of God. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, wala ako dito. Hindi ako magtsatsagang magpabalik-balik dito sa church. Amen? Hindi ako magtsatsagang maggagastos ng pera, pamasahe, pabalik, papunta, merienda, lahat. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, pero dahil merong Diyos na nakabag sa akin, pero dahil merong Diyos na nagbayad ng aking mga kasalanan, mananatili ako, magpapatuloy ako, hindi ako titigil, hindi ako tunay ngang susuko. Yes, mapapagod, pero hindi ako hihinto. Amen. Amen? Kaya gusto ng Lord, wait on Him. Continue to wait on Him. Treasure every minute, every second. Lalo na nandito kayo sa ibang lugar, binayaran ng mahal. Amen? Treasure every minute. Kahit yung pakikipag-usap mo to each camper, you are ministering to God. And how you deal with each other shows how you minister to God. For what you do to others, sa Lord mo ginagawa. Amen. Be mindful of that. Sa magulang mo, kaibigan mo, mga tunay ng kapatid mo, relatives mo, mga ka-churchmate mo, what you do to others is how you minister to the Lord. Amen. Sige po, palakpakan natin ito. Say, be mindful. Treasure every minute. At alam mo, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Alis ka sa bahay niyo, 3 days. Amen. Ano po ito? Ba't ako nandito? Hindi ka ba napapatanong? Bakit ako nandito ngayon? Hindi na. Because mahal na mahal ka naman. Palakpakan natin. Hallelujah. Sabi dito, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. Madaling sabihin, madaling i-memorize, dapat nating ulit-ulitin sa ating buhay. Hindi na ako. Alam mo, nakakaiyak yan. Hindi na ako ang dapat mabuhay sa sarili ko. Dapat si Lord na. At pag sinabi na tunay nga, because of His love, Lord, okay lang, mawala yung dreams ko, basta nandyan ka. Lord, okay lang, mawala yung boyfriend ko, yung girlfriend ko, basta nandyan ka. Okay lang, Lord, wala akong allowance ngayon, basta nandyan ka. Amen. Because it is no longer us who lives, but Christ. Pakatandaan mo, God knows every detail of our life. Alam ng Diyos ang bawat detalye, pangyayari.
Kaya nga, it is Christ who lives in me, and the life which now I live in the body, I live by faith. Kaya ni Lord, gagawin ni Lord, si Lord ang bahala, sasamahan ako ni Lord, okay lang kahit ako mag-isa, andyan si Lord. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, in the Son of God, kulang. Kapatid, confident ka ba sa pag-ibig ng Diyos sa iyo? Amen. Amen. Buong-buo ba yung pagtitiwala mo sa pag-ibig ng Diyos sa iyo? Amen. Dahil kung hindi, baka isa ka rin sa nagpipenitensya. Sabihin mo, kulang pa yung ginawa ni Lord sa krus. Pero dahil confident ka, hindi mo gagawin yun. Amen? Dahil alam mo, yung buong pagmamahal niya sa'yo, ibinuhos niya na sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ni Romans 8, for nothing can separate us from the love of God. Amen. Kahit pagbali-balik na rin ang mga pangyayari sa mundo, magbali-balentong man niya kung ano pa yan, hindi babaguhin ang katotohanan na mahal ka ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Next slide po. Newness of heart. Bakit kailangan ka daw i-renew? Dahil yung bagong puso na ibinigay sa'yo ni Lord nung tinanggap mo siya, baka maaaring ngayon ay hindi na iyan yun. Baka yan ay nilulumot na. Baka yan ay kung ano-ano na ang nangyari. Sabi dyan, nung tinanggap mo ang Panginoon, sabi ng Lord, ang promise niya sa'yo, I will give you a new heart. Amen. Amen? Kaya nung bagong Kristiyano ka, energized na energized ka. Amen? Good thing, hanggang ngayon, energized na energized ka. At masigit pa sa naranasan mo noon. Pero kung ikaw yung ngayon, kung titingnan mo noon, mas maganda yung puso na tinanggap mo noon at ngayon ay parang, Lord, ito po ba yung puso na binigay mo sa akin noon? Sabi niya, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Alam mo po ba, sabi nga, for those who are led by the Spirit of God, there are the sons of God. Spirit of God pa rin ba ang nagli-lead sa'yo? Spirit of God pa rin ba ang naririnig mo? At tunay nga nagdadirect sa'yo, sabi niyan, I will remove from you a heart of stone. Aalisin ko sa iyo, simula nang tinanggap mo at nalaman mo na si Kristo na ang dapat mabuhay sa iyo at tunay nga binitawan mo ang iyong mga dreams, binitawan mo ang mga personal desires mo, binitawan mo yung mga bagay na yung income, dapat ganito ang trabaho mo. Pero dahil gusto mo ng Sunday, na tunay nga bakante, okay lang! Amen! Basta alam ko, Lord, nandyan ka. Alam ko, Lord, kasama kita. Sabi dyan, aalisin ng Lord yung heart of stone. Yung heart of stone, nakapokus yan sa tunay ngang malaking kita kahit Sunday. Pero may option ka naman na hindi ka pumasok. Amen? Masakit yun. Pero yun po yung katotohanan. Amen? Meron nga kahit na tunay nga natatanggalin sa work, okay lang, itanggalin niyo, bibigyan naman ako ni Lord ng bagong trabaho. Hindi po ba? Ang heart of stone, hindi ka natunay nga na excited pagkagawain ng Panginoon. Parang pakonti ng pakonti. Kasi reality yan. Ano sabi nga? Narinig ko kanina, nakaka-pressure ang pito. Nakaka-pressure ang pito, di ba? Pero kung iisipin mo, si Lord, tinatawag na ako! Andiyan na yung supplier ko! Tinatawag na ako! Andiyan na yung great provider ko! Yung Lord, tinatawag na ako! Sa gawain niya. Pero ako kita, ano ba yan? Time na naman! Diba? Pero kung iniisip mo, tinatawag na ako ni Lord. I need to be there. Amen? Si Lord yun. Amen? Hindi si Kuya Weng yun. Hindi si Ate Jen yun. Amen. Sila ay ginagamit ng Lord para i-push ka. I-push ka sa presence ni
si Lord. Amen? Aalisin ng Lord ang heart of stone, a heart of flesh. Alam mo yan? Heart of flesh, wala kang burden para sa mga bagay, para sa Panginoon. Pero ngayon, may burden ka, di ba? Hazel? May burden ka ba? Para sa mga gawain ng Panginoon? Nalulungkot ka pag kukunti lang? Hindi ka masagot. Tinatanong kita, ayan. Yung may heart of flesh, wala kang desire na tunay ngang magbigay ng glory kay Lord. Okay lang. Tinanggap ko na naman si Lord. Pero dahil nung tinanggap mo si Lord, sabi doon, a new heart and a new spirit ang bibigay sa ni Lord. Heart that beats for the soul. A heart that beats to glorify God. Amen. A heart that beats for the mission. A heart that beats to share the word of God. A heart that beats one more soul, Lord. Amen. Lord, kung mo nang tapusin ang araw, one more soul na masisharean ko. Amen? Yun yung heart na binigay ng Panginoon. Ganun pa rin ba yung puso mo? Lord, pasok ako bukas, masisharean ko na naman yung mga classmates mo. Amen? Praise God. Yan yung puso ng Panginoon. Pag ganyan na yung nararamdaman mo, yan ay puso ng Diyos. Amen? Next slide po. You are equipped daily. Pag equipped daily, bakit kailangan kang i-renew dyan? Kasi ang equipped daily, araw-araw kang tinuturuan ng Lord. Araw-araw kang hinuhubog ng Lord. Araw-araw kang tunay lang kung ano yung kailangan na gawin para malakaran mo yung calling ni Lord sa buhay mo. Amen? O, tayo muna, mga inaantok na. Tayo muna. Tayo. Parang hindi ako friend. Ayan. Sabi dyan, alam niyo yung equip daily? Ano yung ginagawa? Halimbawa, gusto mo mag-aral ng cooking. Matututunan mo ba yan kung hindi mo araw-araw aaralin? Amen? Anything na gusto mo na tunay na matutunan, kailangan consistent ka araw-araw, maya't maya. Ito ay iyong ginagawa. Pinupusisi, pinag-aaralan. Be like Bereans, study the Word of God. Hindi lamang dito narinig nyo, ang ganda, palakpak, pag-uwi. Tinapon yung notebook, pag-uwi. Hindi ko alam, basta maganda. Basta kagabi, di ba? Hindi ko alam, basta tawa lang ako ng tawa. Sabi niya, be like Bereans. Ini-equip ka kasi ni Lord sa bawat mensahe niya. Tinuturuan ka, tinuhubog ka. Gusto ng Lord, mag-fit ka doon sa calling niya. Na dinisign niya para sa iyo at para sa amin. Amen? Palakpakan natin. Ask the Lord. Amen. Kapigin mo yung kayong katabi. Gising, mahaba pa to. Hanggang 2 o'clock tayo. Equip daily. Sige po, maupo. Ayan. Alam mo kung bakit kailangan mag-equip daily at i-renew? Baka nakikita ng Lord stagnant ka na. Ano yung stagnant? Nakakita kayo ng kanal na hindi tumatalo yung tubig? Ano yung ibig sabihin nun? Madumi, barado, mabaho, clog. May clog na. Baka nakikita ng Lord, may clog na yata. May bara na yata. Hindi na dumadaloy ng malaya ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya kailangan kang i-renew, i-restore. Kasi malaya na ulit makakakilos ang Spirit ng Lord kung tuloy-tuloy ang aral mo, tuloy-tuloy nagpapaturo ka sa Lord, tuloy-tuloy humihingi ka ng mga bagong revelasyon sa Panginoon at tuloy-tuloy na i-experience mo si Lord in a daily basis of your life. Kasi ang Lord nangungusap talaga at nagtuturo talaga. Totoo yan, Andre. Nagtuturo talaga ang Lord. Basta ginusto mo at hiningi mo sa Kanya. So
So you will be equipped daily para mag-fit ka doon sa calling ng Lord para sa iyo. Amen? Kaya sabi ng Lord, I want you to be renewed. Amen? Sabi diyan, for we are born again, having been reborn from above, spiritually transformed, renewed, sanctified, are all the children of God set apart for His purpose. Ikaw ay binukod ng Diyos. Hindi mo ka malungkot ng Lord. Pag sinabing binukod, huwag kang malungkot dahil hindi na ako makaka-enjoy doon. Binukod na ako ng Lord. Hindi. The good thing, binukod ka ng Lord. You are secured. You are well protected. You are well taken care of by God. You are well provided by God. Ayaw ka nun? Kaya kasi sa Lord, nalungkot lang ko. Hindi na ako pwede Lord. Kapatid, hindi ka nawawalan. When you are set apart, ikaw ay dinadagdagan. Multiply. Amen. Amen. Matthew 6:33, favorite nyo. All things shall be added into your life. Amen. Amen. If you are being set apart, sabi dyan, for all of you were baptized into Christ, the anointed, have clothed yourselves with Christ. Amen. Sabi dyan clothe yourselves. Ano ibig sabihin? Isuot mo daw si Kristo. Kailangan daw, Josh. Hindi si Joshua na nandito sa'yo. Si Jesus. Amen. Clothe yourselves with Christ. Ay, Amen. Pastor, laban mo lahat ng damit ng nanay mo. Laban mo lahat ng damit ng tatay mo. Hugasan mo lahat ng pinggan dyan, David. Clothe yourself with Christ. Kung ikaw lang, hindi mo hugasan niya. Yung nga ako na naman. Pero dahil Lord, sinabi mo. Amen. Dahil gusto mo na ikaw ang makita sa akin. Hindi ako. Amen? Amen po ba? Sabi mo, hindi na ako to. Sabi nyo rin, hindi na ako to. Hindi naman ako ganito dati. Bahala kayo. Diba? Pero ngayon, new heart. A heart that beats to glorify God in your life. Amen? Walking with God. Ayan, walking with God. Ano po ito? Renewal. Nasa W ka na. Sabi ni Ate Sarah, renewal pala. Nasa W na tayo. Di ba? Renewal, walking with God. Enoch and Noah walk with God. Ano ibig sabihin na sila ay lumakad sa Panginoon? Si Noah gumawa ng arko, di ba? Kahit pinagtatawanan, kahit anong sabihin ng tao, ang mahalaga, masunod ko si Lord. Amen. Si Enoch, he lived and walked with God. Tunay nga hindi na nakita ng tao na siya'y namatay, siya ay kinuha ng Diyos. Raptured. Amen. Amen. Sabi doon sa Amos 3:3, para ma-imagine nyo paano yung walking with God. Can two walk together unless they agree? James. Hawak kamay. Walang mali siya ha, kaya silang dalawang tinawag. Hawak kamay sa kamay. Can two walk together unless they agree? Forward kayo, yung isa pupunta sa kanan, yung isa pupunta sa kaliwa, nang hindi nagbibitaw. Can they walk together? May mararating ba sila? May mapupuntahan ba sila kahit maghapon sila? Sige, Jen. Kahit maghapon sila, sabihin lang, tara, lalakad tayo, may gagawin tayo. Ayan, di ba? Ganyan yung itsura mo sa Panginoon. Salamat po. Sabi niya, walking with God, hindi pwede na si Lord, sabi ni Lord kanan, sabi mo, dito Lord, kaliwa. Sabi hindi, dito sa kanan. Hindi Lord, dito tayo sa kaliwa. Wala kang mararating. Amen? Kasi kung si Lord lang ang iniisip niya, sarili niya lang,
Iwanan ka ni Lord, sige, mapahama ka dyan. Diba? Pero ayaw ka ni Lord, mapahama. Kaya ang nangyayari, God never let you go, and still, nasa grace ka ni Lord, pero you're not moving. Diba? Hindi ka gumagalaw. Wala kang nararating. Nananatili ka doon sa lugar na yon. Because you and God did not agree together. Wala kang pakikipagkasundo sa gusto ng Panginoon. Wala kang pakikipagkasundo sa will ni Lord. Diba? Pwede hindi mo na sabihin na ayaw mo eh. Diba? Madalas hindi na natin sinasabi, pero yung illustration, doon gusto ni Lord, pilit ka, dito ka. Kaya stagnant. Walang growth. Walang changing for the better. Walang leveling up. Walang upgrade. Walang promotion. Kapatid, promotion comes from the Lord alone. Amen. Unless you agree with God, walang promotion na mangyayari sa buhay mo. Amen? Amen po. Amen. Unless you agree with God. Sabi nun, God implies moving in harmony with His will. Balik kayo, Ate Jen. Kuya Lim. Moving in harmony. Sabihin ni Lim, magkuman ka Lim, hawak mo siya sa kamay. Kung saan kayo pupunta? Ayan, di ba? Moving in harmony. Kahit pa sige, diretso. Parang ayaw yun. Wala namang mali siya. Ayan, di ba? Kahit saan sila magpunta, mararating at mangyayari ang kalooban ng Diyos. Amen? Sasabihin mo, hindi ko man naranasan ang kalooban ng Diyos kasi wala kang agreeing. Hindi ka nag-a-agree. Hindi ka sumusunod. Ayaw mo makipag-harmonize ng buhay mo sa Panginoon. Living in harmony, ibig sabihin, complete agreement with God. Oh, yes, Lord. Ay, ako, yes, Lord. Ay, oh, sige, Lord. Yes, Lord. Ikaw ang bahala. Amen. Amen. Ito po yan. Those who are led by the Spirit of God. Sabi niya nga kay Nicodemus, ni Jesus, ang Spirit, para yung hangin. Hindi mo alam kung saan nagmumula yung ihip ng hangin, pero nararamdaman mo. Amen. If you agree, walking with God, maririnig mo na lang ang tinig ng Lord. Kanan, Jen. O sige, kumaliwa ka dyan, Jen. O sige, diretso ka, Jen. Amen. We're being led by the Spirit of God. And there is a sure growth, sure improvement, sure promotion that comes from the Lord. Amen. A. Sabi diyan? Sige po. Next slide. Aligned to His will. Ayan, magkasunod lang yan. Ang i-highlight natin, what is the opposite? Dahil pag hindi ka nag-align sa will ni Lord, kailangan makita nyo ano yung outcome. Ano yung magiging tunay ng kalalabasan. If you don't walk in harmony with God, if you don't walk aligned to the will of God, si Jonah, sabi dyan, Jonah 1:3, but Jonah ran away to Tarshish. Ano ibig sabihin yan? Grabe yan. He ran away from the will of God. He ran away from the purpose of God. He ran away in doing the instructions of God. He ran away from the presence of God. Pero hindi ka makakatakbo sa presensya ng Panginoon. Amen? At kahit alam niya, hindi niya kayang mawalay sa paningin ng Diyos, ginawa niya pa rin. Amen? Bago tayo magpumalaot, dalawin ka pa rin. Every time that we do not walk with God, every time we do not agree
with the will of God. We are running away from the presence of God. Pero hindi ka totally makakalayo. Amen? Dahil nga, ikaw ay pinili ng Diyos. Amen? Pahihirapan mo lang yung sarili mo. Magpapaikot lang sa wilderness. Di ba? Ang buhay mo. And still, at the end of the day, pag 50 years old ka na, sabihin ni Lynn, dapat pala Lord, nung 25 pa lang, ginawa ko na. Dapat pala Lord, nung 25 years old pa lang ako, sinunod ko na. Kasi, ipinakita mo na to sa akin eh. Ngayon ko lang ginawa, na-delay tuloy. Diba? Na-delay tuloy. Because you did not agree Amen. to the will of God. Sabi niya, Jonah ran away. At alam niyo kung ano nangyari, di ba? Sumakay siya ng barko, nagpadala ang Diyos sa matinding hangin at unos. Binayo yung barko. At alam niyo, it's between life and death, di ba? Anong ginawa ng mga tripulante? Hinagis ang mga cargo. Anong mga presyo ng cargo na yun? Sobrang mamahal nun. It doesn't matter na kung gaano kamahal, kung ano ang value ng mga cargo. Just to save the ship. Alam mo bang parang ship ang buhay mo? Amen? Amen? Amen. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, there will become a moment. Pag hindi mo tinrow what is valuable to you and leads you away, astray from the Lord, wala kang choice but to throw all cargoes, all baggages sa buhay mo na nagpapabigat kung bakit hindi ka makalakad, hindi ka makatayo, hindi ka makatakbo, patungo, papalapit sa presensya ng Panginoon. Sabi ng mga tripulante, ihagis ang lahat ng mga cargo. Amen. If we continue to go opposite of the will of God, amen, we do not agree in the will of God, we do not walk in harmony with the Lord, ang buhay natin parang barko. The waves and matinding unos na iaalaw ni Lord para lang you are left with no choice but to throw all the baggages. Amen? That you will be left without a choice na ihagis mo kahit na mahalaga sa iyo. Para lang malaman mo, hindi nalulugod ang Lord sa ginagawa mo. Amen? And after that, huminto ba ang bagyo? Hindi. Nagpatuloy ang bagyo. Anong sabi ni Jonah? Si Jonah nasa ilalim ng bato. Ako ang itapon mo kasi Hebrew ako. Hindi ako sumunod, di ba? Alam ko dahil sa aking gamit bagyo. Even life can be thrown to the sea. Para lang ikaw na pinili ng Diyos to do that very purpose. Ay, magawa mo. God will allow all para lang yung Kanya ay tunay nga. Kanya. Sabi ni Lord, binayaran ko na yan eh. Akin na yan. Ako ang nagmamay-ari dyan. Amen? Para tayong ship. Sabi nga, di ba yung Noah's Ark, di ba? Sinasabi nyo, walang manibela. Kasi para hayaan mo na si Jesus ang magmanibela ng buhay mo. At sabi nga, barko, Jesus is the anchor. Amen? Ng barko. Siya ang timon. Siya ang sabi nga ni Pastor, di ba? Siman siya, maliit lang yung timon. Pero kaya kang dalhin ang timon kung saan ito naisin. Amen? Amen. Yun si Jesus sa buhay natin. Thank you po. Yun si Jesus sa buhay natin.
Kaya nga, mga kapatid, Kailangan ma-renew, ma-restore ka. Amen? Ano nangyari kay Jonah? Nung hinagi siya, tumigil ang bagyo. At siya ay kinain ng malaking isda. nilunok. Nilunok lang kasi kung kinain, pero sila sa Jonah. Nilunok. Ano po? Nilunok lang. Sabi mo, ito na nga buhay ko eh. Diba? Ito na nga Lord, binigay ko na. Masama naman loob mo. No. Masama naman sabi ko, ako na. Kasi ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan. Ano nangyari? Nilunok ng shark. Shark ba? Malaking isda. Ayan, ng whale na malaking isda. Nilunok. 3 days. Sino ang nasa ilalim ng 3 days? Hindi siya namatay, di ba? Anong nangyari kay Jesus? 3 days. He rose from the dead. Si Jonah, as good as dead. Di ba? Sabi, unless a man be born again. Unless a grain of wheat falls to the ground and dies to live anew, hindi ka mamumunan. Amen? Diba? Sabi, ang Lord. Sabi, ang naghahangad ng buhay, mawawala. Ang naghahangad na pilit na ilayo ang kanyang sarili sa calling ng Lord, sa kalooban ng Lord, sa kagustuhan ng Lord, ay mawawalan nito. At siyang nawawalan ng buhay, ng dreams, ng ambition, ng personal desires. Para sa Panginoon ay siyang magkakaroon ng buhay. Kaya nga, seek ye first. Unahin mo ang Diyos. Amen. Sabi ng Lord, I need renewal. I need revival. I need restoration. I need tuloy ng realignment to my will. Dahil sabi ng Lord lastly, ikaw ay ilaw. Hindi ka darkness. Ikaw ay liwanag. Amen. Sa ano at sa gusto mo, ang taglay mo ay liwanag. Amen. If ayaw mo, hindi ka makikipag-harmony kay Lord, hindi ka susunod kay Lord, lumalayo ka sa disenyo ng Diyos sa buhay mo at pinahihirapan mo ang iyong sarili. Amen? Sabi ng Lord, I need you to be renewed. Next slide po. You are a light. Amen? Of the world. You are the light of the world. A city cannot be hidden. Kung taglay mo talaga at nilalakaran mo talaga ang kalooban ng Diyos, ikaw ay magliliwanag na matinding liwanag na hindi itatanggi ng tao. You cannot be hidden. Hindi maaaring hindi ka mapansin ng tao at tanungin ka, anong meron dyan sa Diyos mo? Amen. Amen. Liwanag ka, kapatid. Sabi diyan, be a beacon of light to others. A beacon of light, ikaw ay nasa matayog na poste at ikaw ay nagliliwanag. At hindi mo kailangang habulin yung mga tao at mga barko para pumunta sa iyo. Ikaw mismo ang hahanapin nila para sila ay makauwi sa kanilang tahanan. Amen. Amen. Kapatid, God wants you to be renewed. Amen? Tapos sabi nga, so that, ano yung verse natin? They shall mount up. Mount up because you are born from above. Mga kapatid, palakpakan mo ang Panginoon! You are not below! You are not born below! You are born from above! So your location must be always above, soaring high, on the wings like eagle. Amen. Pag ikaw ninais mong nasa baba, you are not living in harmony with God. And you will not fulfill your calling and your purpose in the Lord.
Amen? Tayo mga kapatid. Are we blessed? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya masasabihin mo, sabi ng Lord, I want you to enjoy kung tingnan yung oras at bayad tayo ng mahal sa lugar na ito para lang ibigay sa inyo ang mensahe. Mga kapatid, itong mensahe na to, hindi ko pa to pinreach. Madalang at hindi talaga halos ako nag-ulit ang mensahe. Kaya itong mensahe na ito ay parang sa 35K na bayad nyo dito sa venue na ito. Amen? Sabi ng Lord, enjoy every minute, every moment. Alam nyo, pakakalamin ni Satan yan. At dito rin si Satan. Pakakalamin ni Satan ang tiyan nyo. Pasasakitin ni Satan ang ulo nyo. Don't mind it. Flesh lang yan. Ang kailangang masunod yung kalooban ni Lord. Amen? Pagpaliban nyo muna yung gutom nyo. Dahil ang masarap na pagkain ay nandyan lang. Anytime, any moment, pwede tayong kumain ng marami. Ang mahalaga, si Lord, yung aim niya, yung goal niya ngayon, tunay nga, ikaw ay marinig. Sabi mo nga, taas mo yung kanang kamay, even musicians, everyone, Lord, lagay mo sa iyong puso, renew me. Now, Lord, at this moment. Sige po, ngayon magsimula mag-worship kay Lord. Kung mag-intindihin niya mga katabi mo, ano po kayo ng space sa bawat isa. Hallelujah. Meditate the Word. Oy, sa labas po kayo dyan para makaano kayo.